Dear Jamey, magandang araw sa inyong lahat mga ka-confession. Isang kwento na naman ng pagsasakripisyo, pagtataksil, at pagbangon ng ating tatalakayan sa araw na ito. Minsan, ang mga taong pinaka-pinoprotektahan natin ang siya ring wawasak sa atin. Pero sa huli, ang katotohanan ng magpapalaya sa atin. Kilalanin natin si Tommy. Magandang oras, Miss Jamey. Itago na lang po ninyo ko sa pangalang Tommy, 34 na taong gulang. Gusto ko sanang ibahagi ang kwento ko, hindi lang para magsumbong, kundi para ilabas ang galit at sakit na matagal kong kinikimkim sa dibdib ko. Dito sa France, simple lang buhay ko. Isa akong boy o domestic helper sa isang pamilya rito. Marangal ang trabaho ko, pero mahirap. Mahirap dahil malayo ako sa mahal ko sa buhay. Pero tinitiis kong lahat dahil mayroon akong asawa sa Pilipinas, si Mina, at isang 2 taong gulang na anak na babae. Silang dahilan kung bakit kahit masakit ang likod ko sa pagtatrabaho, nakangiti pa rin ako pag-uwi sa maliit kong silid. Araw-araw, halos pare-parehong routine ko rito. Gigising ako ng alas 5 ng umaga para ihanda ang almusal ng amo ko. Maglilinis ng buong bahay, maglalaba, mag-aalaga ng hardin, at kung minsan, umaabot pa ako hanggang gabi sa pag-aasikaso sa mga bisita nila. Madalas, habang nagkukuskus ako ng sahig o naghuhugas ng pinggan sa malamig na tubig, naiisip ko si Namina at ang anak namin. Iniisip ko kung ano ang ginagawa nila sa oras na iyon. Natutulog na kayang anak ko? Kumain na kaya si Mina? Sa totoo lang, iyon ang mga nagpapalakas sa akin. Kahit pagod ako, basta makarinig lang ako ng I miss you mula kay Mina sa video call. Parang nawawala lahat ng sakit ng katawan ko. Kapag nakikita kong anak naming tumatawa sa screen, habang tinatawag akong, Papa, doon ko nasasabing, sulit lahat ng hirap ko rito sa ibang bansa. Miss Jamie, pagdating sa pag-ibig, masasabi kong all out ako. Noong nililigawan ko pa lang si Mina, alam ko nang hindi madali ang pamilya niya. Todo hingi na sila noon pa man. Pero dahil mahal ko, naging bulag at bingi ako. Ang mindset ko noon, gusto ko siyang gawing prinsesa. Lahat ng hilingin niya, binibigay ko. Bagong cellphone, isang chat lang, padala agad ang pera. Damit na linggo-linggo ang dating. Sige lang, basta magandang asawa ko. Naalala ko pa nga noon, kahit kakasahod ko pa lang, halos kalahati agad ng sweldo kong pinapadala ko sa kanya. Kapag nagsabi siyang may sale raw na bag o sapatos online, hindi na ako nagtatanong kung kailangan ba talaga. Ang nasa isip ko lang noon, deserve naman siguro niya. Minsan, ako rito noodles lang kinakain ko sa gabi para lang may maipadala kong extra sa kanya. Kahit gusto kong bumili ng bagong jacket dahil sobrang lamig na sa France, ipinagpapaliban ko muna para maunang gusto ni Mina. Kapag birthday niya, kahit simpleng handaan lang ang kaya ko para sa sarili ko rito, sinisigurado kong enggrande para sa kanya sa Pilipinas. Nagpapadala pa ako ng pera para makapag-resort sila ng pamilya niya. Ang akala ko noon, kapag ibinuhos mo lahat ng pagmamahal mo sa isang tao, mamahalin ka rin niya ng totoo. Hindi ko alam na habang ginagawa ko siyang prinsesa, ako naman palang unti-unting ginagawang tanga. Unti-unti naman palang nawawasak ang pagkatao ko sa likod ng aking likuran. May mga pagkakataon noon na napapansin kong parang lumalamig na si Mina. Dati, halos oras-oras siyang nagchat-chat sa akin. Kahit simpleng, kumain ka na ba? O, pagod ka ba? Hindi nawawala. Pero habang tumatagal, naging madalang ang mga mensahe niya. Kapag tumatawag ako,
Madalas hindi niya nasasagot. Ang dahilan niya lagi, nakatulog ako. O kaya naman, busy ko kay baby. Pinipilit kong intindihin siya. Sinasabi ko sa sarili ko na baka talagang napapagod lang siya sa pag-aalaga sa anak namin. Ayokong pagdudahan ng asawa ko dahil natatakot akong masirang pamilya namin. Kaya kahit may kung anong kirot sa dibdib ko, nilulunok ko na lang. Isang gabi, bandang alauna dito sa France. Pagod na pagod ako. Halos nakapikit ng mga mata ko, pero tumunog ang telepono. Si Mama. Pagtingin ko sa screen, parang kinabahan agad ako. Hindi kasi basta-basta tumatawag si Mama ng ganoong oras, maliban na lang kung may problema. Agad kong sinagot kahit ramdam ko ng bigat ng katawan ko mula sa maghapong trabaho. Hello Ma, bakit po? Sabi ko, habang hinihimas kong noo ko sa sobrang antok. Narinig ko agad ang malalim niyang buntong hininga bago siya nagsalita. Halatang puno siya ng emosyon. Anak, nakikinig ka ba? Sinasabi ko sa'yo. Kaya lang naman gustong bumukod na yan ni Mina dahil gusto niyang maging malaya. Magkano lang ba hinihingi ko? Hindi ko naman ipangsusugal to. Ipanggagamot lang natin sa papa mo. Kailangan niya ng check-up. Ano ba naman ang 2,000, di ba? Ramdam kong inis at tampo sa boses ni Mama. Para bang matagal na niyang kinikimkim ang sama ng loob niya kay Mina. Ayon sa kanya, madalas daw umalis si Mina nang hindi nagsasabi. Minsan daw, iniiwan pa sa kanilang anak namin habang gumagala kasamang mga kaibigan. Pero kahit ganoon ang mga naririnig ko, pinipili ko pa ring huwag maniwala agad. Huminga ako ng malalim. Ma, baka naman wala talagang ibang lalaki. Sige na, ako na lang magpapadala sa inyo. 2,000 para sa check-up ni Papa. 1,000 sa gamot. At ito, dagdagan ko ng 2,000 para sa'yo. Para lumabig ng ulo ng maganda kong mama. Sinubukan kong gawing magaan ang usapan. Kahit sa totoo lang, nagsisimula ng mabuo ang kaba sa dibdib ko. Ayokong isipin na may problema sa pagsasama namin ni Mina. Ayokong isipin na habang nagpapakahirap ako rito sa ibang bansa, may ibang taong unti-unting pumapalit sa pwesto ko sa buhay niya. Ganyan ako, Miss Jamay. Ayaw ko ng gulo. Kilala ko si Mama. Madamdamin at mausisa. Kaya kahit anong sumbong niya tungkol sa pagliliwaliw daw ni Mina, pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila. Pinagtatanggol ko pang asawa ko. Sabi ko, baka pagod lang din si Mina sa pag-aalaga sa anak namin. Kaya ganoon. Hanggang sa isang araw, nagsadya si Mina. Mahal, ang tagal mo na dyan sa France. Bakit hindi tayo magpatayo ng sarili nating bahay? Kahit maliit lang. Yung tito ko, architect. Makaka-discount tayo sa construction firm nila. Napaisip ako. Tama siya. May lupa na kaming nabili. Nasa kasamaang palad ay ipinangalan ko sa kanya bilang tanda ng tiwala ko. Pumayag ako. Pero ang maliit na bahay na sinasabi niya, naging 2-story dream house bigla. Malaking perang binitawan ko. Milyon, Miss Jamie. Halos hindi na ako kumain dito sa France. Makapagpadala lang ng sapat na budget para sa materyales at sa mga tauhan ng tito niya. Noong una, excited pa ako. Tuwing break ko sa trabaho, tumitingin ako online ng mga design ng bahay. Pinapangarap ko na balang araw, pag-uwi ko ng Pilipinas, may sarili na kaming tahanan. Isang bahay na may maliit na garden sa harap para makapaglarong anak namin. May balcony sa second floor kung saan pwede kaming magkape ni Mina habang pinapanood ang paglubog ng araw. Kapag tumatawag si Mina, ikinukwento niya sa akin ang progress daw ng construction. Mahal, tapos na raw ang hollow blocks. O kaya naman, mahal,
Kailangan daw dagdagan ng budget kasi nagmahal ang bakal. At ako naman, kahit kinakabahan na sa laki ng gastos, sige pa rin sa padala. Minsan, halos 2 oras lang tulog ko dahil nag-overtime ako. Kahit masakit ng mga kamay ko sa kakabuhat at kakalinis, pumapasok pa rin ako dahil iniisip ko, para naman ito sa pamilya ko. Dumating pa sa puntong nanghiram ako sa kapwa OFW para lang hindi madali ang pagpapadala ko ng pera sa construction. Pero habang ako rito, ay halos magkanda kuba sa trabaho. Si Mina naman pala ay unti-unting nagbabago. Kapag nagtatanong ako tungkol sa bahay, minsan iritable na siyang sumagot. Paulit-ulit ka naman eh. Sabi niya minsan, hindi ba pwedeng magtiwala ka na lang? Nasasaktan ako kapag ganoon siya, pero pinipili ko pa ring manahimik. Iniisip ko na baka stress lang siya sa pagbabantay sa project at pag-aalaga sa anak namin. Pero ang tadhana, sadyang mapaglaro. Habang ako'y nagpapakamatay sa trabaho rito, may ibang nagpapakasaya sa pinaghihirapan ko. Nalaman ko na lang kay mama na binisita niyang construction site nang hindi nagpapaalam. Doon niya nakita si Mina at ang engineer ng bahay namin, si Jason, na tauhan ng tito niya. Sabi ni mama, iba ang closeness nila. Masyadong madikit, masyadong malagkit ang tingin. Kwento ni mama, pagdating niya raw sa site, nakita niyang magkatabi sina Mina at Jason habang nakaupo sa isang sako ng semento. Tawanan daw ng tawanan ng dalawa. At kahit may mga trabahador sa paligid, parang wala silang pakialam. Minsan pa raw, nakita niyang hinuwakan ni Jason ang bewang ni Mina habang may tinitignan kunong plano ng bahay. Anak, hindi normal ang kilos nila, sabi ni mama sa akin habang nanginginig ang boses niya sa telepono. Babae rin ako. Alam kong tingin ng babaeng may tinatago. Pero anong ginawa ko? Pinagtanggol ko pa rin si Mina. Sabi ko kay mama, Ma, baka naman may pinapaliwanag lang tungkol sa blueprint. Kahit sa totoo lang, may kung anong mabigat ng pakiramdam na kumakain sa akin gabi-gabi. Tuwing matutulog ako, paulit-ulit sa isip kong sinabi ni mama. Pero ayaw kong maniwala. Ayokong sirain ang imahe ng asawa kong buong puso kong minahal. Hanggang sa naging madalang ng tawag ni Mina. Sweet lang siya kapag hihingi ng pera. At ang pinakamatindi, Miss Jamie, ang wrong send. Isang gabi, katatapos ko lang maglinis ng kusina ng amo ko rito sa France, nang mag-vibrate ang cellphone ko. Akala ko simpleng update lang mula kay Mina. Pero nang buksan kong message, para akong binuhusan ng malamig na tubig. See you later, Jay. Nanginig ang kamay ko. Paulit-ulit kong binasang message niya. Hindi iyon para sa akin. Hindi ako Jay. At lalong hindi ganoon ang paraan ng pakikipag-usap niya sa akin nitong mga nakaraang buwan. Agad ko siyang tinawagan. Ilang beses bago niya sinagot. Kabado boses niya. Mahal, bakit? Tanong niya. Sino si Jay? Diretsahan kong tanong. Biglang natahimik ang kabilang linya. Ilang segundo ring walang nagsasalita. Tapos bigla siyang tumawa ng pilit. Nako. Wrong send lang yan. Kaibigan ko lang. Pero habang kausap ko siya, ramdam kong may mali. Parang may nagsisigaw sa loob ko na niloloko na ako ng asawa ko. Hindi ako mapakali buong gabi. Kahit nakahiga na ako, hindi ako nakatulog. Tinitigan ko lang ang kisame habang iniisip ko kung gaano katagal na ba akong ginagago ng hindi ko alam. Nagpadala ako ng pera para sa update ng bahay. Pero laging, hindi pa ako nakakadalaw. Ang sagot niya, pinapapunta ko si mama sa site. Ang balita, Miss Jamie, mahigit 2 milyon nang naipapadala ko. Pero ang bahay,
Hindi pa nakakalahati. Halos pundasyon pa lang nakatayo pagkalipas ng maraming buwan. Doon na ako nagsimulang mataranta. Hindi nagtutugmang mga sinasabi ni Mina sa totoong nangyayari sa construction. Ayon sa kanya, malapit na raw matapos ang second floor. Pero ayon kay Mama, nakatiwangwang lang bakal at semento sa site. May mga materyales pang mukhang ilang linggo nang hindi nagagalaw. Pakiramdam ko noon, parang unti-unting bumabagsak ang mundo ko. Pinaghirapan ko ang perang iyon. Bawat sentimo, kapalit ng pagod, lungkot at pangungulila ko rito sa ibang bansa. Tapos ganoon lang pala. Doon na ako nagpasya. Humingi ako ng bakasyon sa mababait kong amo. Umuwi ako ng Pilipinas nang hindi nila alam. Hindi ko sinabi kay Mina. Hindi ko sinabi kahit kanino maliban kay Mama. Gusto kong makita gamit ang sarili kong mga mata kung ano ba talagang katotohanan. Buong biyahe ko pa uwi. Halo-halo ang nararamdaman ko. May parte sa akin na umaasang mali lahat ng hinala ko. Na baka may maayos pang paliwanag si Mina. Pero may parte rin sa akin na handa ng masaktan. Pagdating ko sa construction site, doon ko nakumpirma ang lahat. Walang tao, walang trabahador, at ang bahay, parang abandoned building. Tahimik ang lugar. Tanging tunog lang ng hangin at mga kaliskos ng yero ang maririnig. Nakakalat ang ilang sako ng semento na matagal ng basa't tumigas. Kinakalawang na rin ang ibang bakal. Ang daming damo sa paligid na parang matagal nang walang bumabalik doon. Nakatulala lang ako habang nakatingin sa bahay na pinapangarap kong tirahan sana naming pamilya. Imbes na excitement ang maramdaman ko, puro sakit at galit ang pumuno sa dibdib ko. Tumuloy ako sa apartment na inuupahan ni Mina pansamantala. Gabi na, nakalakang pinto. Naghihintay ako sa dilim, nakaupo sa isang bato sa gilid, hanggang sa may humintong kotse. Lumabas si Mina, pasuray-suray, lasing, at ang kasama niya, ang engineer namin, si Jason. Huminto ang kotse sa tapat ng apartment. Nakatago ako sa dilim. Halos hindi humihinga habang pinapanood silang dalawa. Bumaba muna si Jason sa driver's seat bago niya inikot ang sasakyan para alalayan si Mina. Tawanan pa sila habang naglalakad papunta sa pinto. Nakahawak si Mina sa braso ng lalaki at paminsan-minsan ay hinahampas niya ito ng pabiro habang parehong amoy alak. Sa bawat takbang nilang papalapit, pakiramdam ko parang may kutsilyong dahan-dahang ipinapasok sa dibdib ko. Gusto kong magwala. Gusto kong sugurin silang dalawa. Pero pinigilan kong sarili ko. Kailangan kong maging kalmado. Kailangan kong makitang buong katotohanan. Masakit, Miss Jamie. Ang sumbong ni Mama na pilit kong binaliwala ng dalawa kong tenga ay nasaksihan ng dalawa kong mata. Pinanood ko silang pumasok sa loob. Tahimik akong sumunod. Gamit ang susi na hindi ko isinauli noon. Pagpasok ko sa apartment, madilim ang sala maliban sa ilaw na nanggagaling sa kusina. Naririnig kong may hinang tawanan nila mula sa kwarto. Bawat tunog ng boses nila, parang martilyong paulit-ulit na tumatama sa ulo ko. Dahan-dahan akong lumapit sa bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto. At doon tuluyang gumuho ang mundo ko. Doon ko nasaksihan ang lahat. Walang sigaw, walang gulo. Kumuha lang ako ng ebidensya, video at litrato. Pagkatapos, naupo ako sa sopa. Doon ako naghintay habang sila ay nasa loob ng kwarto. Inumaga ako doon, habang sila ay payapang natutulog pagkatapos ng kanilang kataksilan. Ako naman ay binibilang ang bawat butas ng kisame. Tinatanong ang sarili ko, ano bang kulang sa akin? Habang nakaupo ako sa sopa, paulit-ulit na bumabalik sa isip kong lahat ng sakripisyong ginawa ko para kay Mina. Ang mga gabing umiiyak ako sa lungkot sa France, pero pinipilit kong ngumiti sa video call para hindi siya mag-alala.
Ang mga araw na noodles lang kinakain ko para may maipadala akong pera sa kanya. Ang mga panahong kahit may sakit ako, pumapasok pa rin ako sa trabaho dahil iniisip kong may pamilya akong umaasa sa akin. At habang iniisip ko lahat ng iyon, naririnig ko mula sa kwartong may hinang hilik nilang dalawa. Para akong unti-unting pinapatay ng katahimikan ng gabing iyon. Hindi ako umiyak, hindi ako nakapagsalita. Tulala lang ako habang hinihintay ang pagsikat ng araw. Pakiramdam ko noon, isang malaking tangang lalaking nakaupo sa sopa na iyon. Paggising nila, ang gulat sa mga mata ni Mina ay hindi ko malilimutan. Pagkabukas ng pinto ng kwarto, nakita ko agad kung paano namutlang mukha niya. Nanlaki ang mga mata niya na parang nakakita ng multo. Si Jason naman, natigilan at agad na paatras. Tommy, a- anong ginagawa mo rito? Tumayo ako, kalmado pero durog. Hindi ba dapat akong magtanong kung anong ginagawa ng engineer na yan sa kama ko? Tahimik ang buong apartment pagkatapos kong magsalita. Tanging electric fan lang naririnig. Nakayuko si Jason habang nagmamadaling isuot ang polo niya. Si Mina naman, nanginginig habang pilit inaayos ang buhok at damit niya. Mahal, makinig ka muna. Umiiyak niyang sabi habang papalapit sa akin. Pero umatras ako. Pakiramdam ko, kahit mahawakan lang niya ako, lalo akong madudurog. Sinubukan niyang magpaliwanag, pero itinaas kong kamay ko. Hindi ko na kailangan ng salita. Malinaw ng lahat. Pinagtanggol kita sa pamilya ko. Ginawa kitang prinsesa. Pero, basura lang palang pinili mong maging. Biglang humagulgol si Mina. Lumuhod pa siya sa harapan ko habang paulit-ulit na nagsasabing, Sorry. Pero wala na akong maramdaman noon, kundi pagod at sakit. Si Jason naman, pilit nagsasalita na nadala lang raw sila sa closeness. Halos matawa ako sa dahilan niya. Closeness? Ilang buwan akong nagpapakahirap sa ibang bansa habang silang magkasamang nagpapakasaya gamit ang perang pinaghirapan ko. Hindi ako nag-eskandalo. Lumabas ako ng bahay at diretso sa abogado. Paglabas ko ng apartment, saka lang ako tuluyang napahagulgol. Habang naglalakad ako sa kalsada, pakiramdam ko, wala nang natira sa akin. Pero kasabay ng sakit, may bahagi rin ng sarili kong nagsasabing tama na. Tama ng pagiging bulag. Tama ng pagpapakatanga. Kinabukasan agad, kinausap kong abogado ng pamilya namin. Inilabas ko lahat ng ebidensya. Mga litrato, video, screenshots ng mga padala ko. Pati records ng perang ginamit di umano sa bahay. Doon ko nalaman na malaki pala talagang nawawala sa perang ipinapadala ko. Sa madaling sabi, Miss Jamie, nakuha kong hustisya. Nagsampa ako ng kaso. Sa tulong ng mga amo ko sa France, na binigyan ako ng mahabang bakasyon para ayusin ito. Naipanalo ko ang laban. Hindi naging madali ang proseso. Paulit-ulit kong kinakailangang balikan ng sakit para lang maipaglaban ang sarili ko. Pero tiniis ko. Para sa anak ko. Para sa dignidad ko. Naribo ko ang lisensya ni Jason. Pinabayaran ko sa kanilang bawat sentimo na kinuha nila sa budget ng bahay. Ang lupa, naibenta ko na rin para mabawi ang puhunan ko. At ang pinakaimportante, ang custody ng anak ko ay napunta sa akin. Sa ngayon, sa mama ko muna siya habang tinatapos kong kontrato ko rito sa France. Noong unang beses kong nayakap ulit ang anak ko, bago ako bumalik sa France, doon ako tuluyang napaiyak. Wala siyang kaalam-alam sa gulong nangyari sa pagitan naming mag-asawa. Mahigpit lang niya akong niyakap at sinabi niyang, Papa, wag ka na ulit umalis. Doon ko na-realize na hindi pala ako tuluyang nawalan. Dahil nandyan pa rin ang anak ko. Nandyan pa rin ang mga magulang kong hindi ako iniwan
Kahit ilang beses kong hindi pinakinggan ng mga babala nila, bumili ko ng bagong lupa. Pero sa pagkakataong ito, nakapangalan na sa anak ko at ang mga magulang ko nang nag-aasikaso sa pagpapatayo ng bahay. Sa bawat update na sinesend sa akin ni mama tungkol sa bagong bahay, ramdam kong unti-unti na rin akong bumabangon. Hindi man naging buo ang pamilyang pinangarap ko, natutunan ko namang magsimula ulit ng mas matatag at mas matalino. Masakit man ang pinagdaanan ko, natutunan ko na ang sobrang pagmamahal ay minsan nakakabulag. Pero sa bawat pagkadapa, may pagkakataong bumangon. Ngayon, ang atensyon ko ay nasa anak ko at sa mga magulang ko na tunay na nagmamahal sa akin. Hanggang dito na lang, Miss Jamay. Maraming salamat sa pakikinig. Nagmamahal, Tommy. Isang napakabigat na kwento mula kay Tommy. Maraming salamat sa pagtitiwala sa amin. Ang aral ng kwentong ito, ang tiwala ay hindi ibinibigay ng basta-basta kahit pa sa taong pinili nating makasama habang buhay. Hindi masamang maging mapagmahal at mapagbigay, pero huwag nating hayaang maubos ang ating sarili o maging bulag sa katotohanan. Ang tunay na prinsesa o reyna ay hindi yung panayhingi ng material na bagay, kundi yung marunong magpahalaga sa bawat patak ng pawis ng kanyang katuwang sa buhay. At para sa mga nanloloko, tandaan ninyo, walang lihim na hindi nabubunyag. Maaaring makuha ninyong panandaliang sarap, pero ang kapalit nito ay ang inyong dangal at kinabukasan. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Tommy? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.